pagtalikod sa sariling sistema ng batas. Ganito'y nilalarawan ng isang political analyst ang iligal na pagdakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Professor Froilan Calilong, malinaw ang naging papel ng ehekutibo at ang posibleng politikal na motibo sa likod ng pag-aresto sa dating Pangulo ng bansa. Si Prince Tripoli sa report. Sa gitna ng iligal na pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kapansin-pansin ang mga kakulangan at sistematikong problema sa legalidad ng nasabing proseso. Ayon kay political analyst na si Professor Froilan Calilong, hindi nasunod ang tamang mga reglamento batay sa nakasaad sa Rome Statute, kung saan malinaw na kinakailangan muna ng legal cooperation sa pagitan ng pamahalaan at ng hudikatura bago maisagawa ang anumang hakbang ng International Criminal Court o ICC. Dagdag pa ni Professor Calilong, ginamit ang kapangyarihan ng ehekutibo sa pamamagitan ng koordinasyong isinagawa ng ilang ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Interior and Local Government, National Security Council at Department of National Defense upang may sakatuparan ang nasabing pag-aresto. Kung hindi pinahintulutan at hindi binagbigyan ng ating Pangulo na maisakatuparan nito, and I think they were all coordinated measures that were created, from the DILG to the NSC to the Department of National Defense, talagang merong coordination. So it's primarily an executive prerogative na kung saan nagamit yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan, especially yung mga cabinet positions na nabanggit ko nga, and of course this was primarily done in order to bring the president. Ayon pa sa kanya, nabigo si Marcos Jr. na protektahan si dating Pangulong Duterte, bagay na posibleng bunga ng umiigting na tensyon sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Hindi na proteksyonan or hindi nagawang proteksyonan ng ating Pangulo ang dating Pangulo, and I think this is primarily born out of political considerations, because you remember at the onset nung maayos pa ang samahan ng ating Pangulo at ng dating Pangulo, particularly ng Vice President, walang ginawang hakbang ang Pangulong Marcos para sabihin na isusuko, walang ganong pronouncements whatsoever, not even a mention of cooperation. Pero right now, because of the political rift that is happening between the two families, naging maliwanag yung mga intentions, and I think ito yung pinanggagalingan ng galit, ng puot at ng masidhing emosyon ng ating mga kababayan ngayon, and that they really want the former president to be back. Sa usapin naman ng politika, naniniwala si Calilong na mas pumabor pa ang sitwasyon kay dating Pangulong Duterte, na ngayon ay maaaring makita ng publiko bilang isang martir o bayani. I think the optics and the reality of the situation really favored President Duterte, and true to the word, maybe he is gonna be portrayed as a martyr hero for what he has done and for what he is suffering to right now. Dagdag pa ni Calilong, tila nagkamali ng kalkulasyon ang administrasyon dahil maaring magdulot ito ng masamang epekto sa kanilang tsansa sa darating na halalan. Remember that the midterm elections is always a testament vote to the current administration. And when you have an administration that is very unpopular, talagang sobrang unpopular nitong administration na ito ngayon, lalo-lalo dito sa mga ginawa nila sa dating Pangulo, I don't think they will be able to secure the victory. Sa huli, nananatiling malaking usapin ang isyu ng legalidad at politika sa likod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Habang patuloy ang makilos protesta, panawagan at panalangin mula sa kanyang mga taga-suporta, lumalalim rin ang hinagpis at pagkabahala ng taong bayan sa posibleng pag-abuso sa kapangyarihan at panghihimasok ng dayuhang institusyon sa soberanya ng bansa. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.